Magandang araw mga pisan. So sana okay kayong lahat. So for today's video, mag-change oil tayo ng ating motor na si Kobayashi. So tara, samahan niyo ako. Sana makatulong din itong video sa mga newbie or sa mga nagdi-DIY. Alright, tara, pasok muna natin yung intro. Alright, so mga pisan, so eto nga pala, madali lang naman mag-change oil nito. Yung iba, binabaklas pa yung pairings dito sa ilalim para lang makapag-change oil. Pero dito sa gagawin natin, napakadali lang. So ang kailangan lang natin is paddock stand. Alright, so magagawa na natin mag-change oil mag-isa ng ating mga GPR 250 or C200, yung mga ganyan. Alright, so pakita ko sa inyo kung ano mga kailangan. Okay? Bukod dun sa paddock stand. Right, so ito yung mga kailangan natin mga pisa. No? So syempre, yung oil natin. So ang gamit ko ngayon is 10W40 ng Repsol. So fully synthetic siya. At yung ating embudo at 24 na range. Yung okay, so naikabit ko or nailagay ko na yung paddock stand. So maluwag na yung space niya sa ilalim. Yan, maluwag na yung clearance niya. So ang gagawin natin is pasok natin itong close range to 24. So ganito magiging position niya, no, mga piece. Nakaganyan siya. Ayan, o. Dito. Yan. Ganyan siya. Alright, so ito yung ating drain plug, no? So ganito yung position ng ating close range. Ganyan. Yun. So luluwagin lang natin siya. Dahan-dahan. Tapos pag naramdaman nyo na maluwag na siya, mag-abang na tayo ng salo dito sa ilalim para hindi kumalat yung oil. Yun. And then, kailangan din natin ito. Kahit anong karton, papel, plastic, pwede nyo gamitin para lang hindi kumalat sa pairings yung oil. Alright, so ganyan siya mga pisa, no? Yan, lalagyan natin siya ng abang dito para hindi kumalat yung oil. Alright, so sa puntong to mga pisa, no, konting-konti na lang inapatak sa kanya. So ang gagawin natin is tatanggalin natin tong paddock stand at yung side stand lang yung ilalagay natin para mag-lean yung ating motor pakaliwa para tumulo yung mga excess na oil sa loob o yung mga natirang oil sa loob ng ating engine. Tara. So ayun, nagtuloy-tuloy ulit yung patak niya, no? So hintayin lang natin siya ma-drain. So kung meron pala kayong mga compressor, pwede nyo hanginan yung loob niya para mas mabilis yung pag-drain ng ating lumang oil. So hintayin lang natin siya maubos, tapos maglalagay na tayo ng bagong oil. Alright. Alright, so mga pisa na ito yung kanyang filter. Yan. Tapos yung spring. At lilinisin natin to bago natin ibalik. Alright. Okay, so malinis na siya, no? So ginamitan ko siya ng degreaser, or kung wala naman kayong degreaser, pwede tayong gumamit ng dishwashing liquid. Alright, kasi may degreasing agent yun. So okay din yun. Basta pagkalinis natin, tuyuin lang natin maigi. Okay, so malapit na ma-drain yung laman. So, wala nang tumutulo dun sa ating drain plug or dun sa ating engine. So maya maya ano na tayo, lalagay na tayo ng bagong oil. Alright.
Okay, so okay na mga peeps, no? Naikabit ko na itong ating drain plug. After 10 years mga pisan. Medyo challenging to kasi nag-ano yung spring tumutulak. So kailangan lang natin ng konting tiyaga at diskarte. Okay, so sa paghihigpit pala, no, wag nating hihigpitan ng sobra para hindi masira yung thread. Okay? Huwag niyo makakalimutan yun mga pisan kasi magkakaproblema tayo kapag nasira yung thread ng plug na yan. So tamang higpit lang, no? Huwag yung pinupulikat yung mukha kapag naghihigpit. Alright? So tapos na tayo dito. Magsasali na tayo ng bagong oil. Alright. So yung oil natin is itong 10W40 Smarter ng Repsol. So, pwede naman kayo gumamit ng ibang oil, no? May RS8 dyan, RS9, or Pertua. Yan. Motul. Pwede nyo itry yan. Pwede nyo subukan para makita nyo kung ano yung pinakamaganda. Okay. So tara, salinan na natin ng bago itong ating makina. Okay. Alright, so mga pisan, lalagay na natin yung ating bagong oil. Siya nga pala, kung ano yung nasa manual, kung gano'ng kadaming oil yung nasa manual na ilalagay nyo dapat, yun dapat yung sundin natin. Lagi nating sundin yung manual. Huwag tayong magpapaniwala sa mga sabi-sabi, sa mga opinion ng ibang tao. Kasi minsan, puro kalokohan lang yung mababasa mo sa comments or yung maririnig mo. So, lagi tayong mag-base sa manual. Applicable yan sa lahat ng klase ng motor, kahit sa kotse. Basta manual tayo, dun tayo sa manual magbase lagi, okay? So salinan ko lang to, no? Nga pala mga pisan, so mga bagong gagamit nitong Smarter ng Repsol, ganito po siya, oh. Meron siyang tubo, so hindi na kailangan ng embudo. So hindi na pala natin kailangan ng embudo dito, no? So tatanggalin mo lang ito sa taas, yung pinakatakip niya. Yun. Mas ready na yan. Ready na yan mga pisan. Shoot mo na lang yan doon sa butas na inyong engine. Kung saan yun kayo maglalagay ng ating bagong oil. Alright. Sulit na sulit talaga dito sa Repsol, no? May paganyan pa. So, ito yung drink, yung ating lalagyan ng oil. Punasan ko lang. Ayun. Punasan lang natin ng konti. At ilagay na natin ating oil. Ayun, oh. Instant embudo. So, 1 to lang kailangan natin na oil. Gawin natin. So, may indicator yung sa gilid, no? Sa gilid ng bote kung gano'n kadami. Check natin. So, naisalin ko na yung isa. Check natin yung okay. Alright. Okay, so ikipitan na natin to, no? Naisalin ko na yung 1.2 o 1.2 liters ng ating oil. So ikipitan na natin. Iyon. Tama-tama lang. Huwag yung persadong kasama yung mukha. So ayan na, no? Ayos na. Makapag-change oil na tayo. Alright. Alright, so okay na tayo mga pisan na nakapag-change oil na tayo ng ating motor. So,
Sana makatulong to sa mga newbie, sa mga bagong nagmumotor dyan. And please like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Okay, so that's for today mga pisya, no? So see you sa next video. Peace out.